Hello everyone! Ito na nga pala yung part 2 ng gala ko dito sa St. Gallen, Switzerland. After ko nga magpunta dito sa St. Gallen Cathedral ay naglakad na nga ako dito sa labas. Sa tapat lang din itong simbahan na to ay makikita naman itong mataas na church ng St. Lawrence. Sayang nga at sarado siya ngayon kaya hindi na ako pumasok dito. Sabi nga na pag nasa taas ka nitong St. Lawrence Church ay matatanaw mo yung magandang Abbey District. 186 steps nga pala para marating mo yung tuktok ng simbahan. Pagkatapos pala dito ay naglakad na ako sa may Old Town. Dito sa St. Gallen Old Town ay makikita mo itong mga bahay na may makukulay na bintana. Sobrang ganda talaga tingnan itong mga bahay nila dito. Madami din pala dito sa Old Town na mga restaurants, tapos mga tindahan ng mga ice cream at chocolates. Dito pala sa Old Town ay makikita mo rin yung Gallus Square. Meron siya ditong fountain sa gitna kaso frozen nga yung tubig. Meron din dito ngayon na Belen na kinurba gawa sa yelo. Hauptsache überhaupt noch vorher wieder okay, ja, gleich. Pagkatapos ko pala doon sa may Old Town ay nagala-gala na ako dito. Ayan nga pwede kang mag-shopping. Marami rin turista ngayon ang namamasyal dito. Wala nga lang akong nakitang Pilipino. Pumunta na din pala ako ngayon dito sa may train station. Babalik na rin ako ngayon sa Germany. Sumakay naman ako ngayon ng train papunta naman sa Constance. Sobrang ganda talaga ng tanawin sa labas, so puro snow. Bali 30 minutes lang pala ang biyahe galing St. Gallen papuntang Constance, Germany. Ayan na nga, nakababa na ako ngayon dito sa train. Meron na rin ditong wifi. Kaya nag-search na ako kung ano yung susunod kong sasakyan. Kasi nga mahirap ang wifi doon sa Switzerland. Ang ganda nga rin ng lugar ng Constance. Dito naman, sasakay naman ako ngayon ng bus papunta sa Friedrichshafen. Ang ganda nga rin dito. Sa susunod, dito naman tayo mamamasyal. Para nga pala makapunta doon sa Friedrichshafen, ay dumaan doon sa Bodensee. Malaking lawa pala ito sa gitna ng Switzerland, Austria at Germany. Yan na nga, sinakay na nga yung bus kasama yung ibang pribadong mga sasakyan. Mga 30 minutes din pala ang biyahe dito sa ferry. Kasama din pala sa Germany ticket na unlimited sa isang buwan. Itong biyahe sa ferry, basta sakay ka nga nung bus. Diba nakakatuwa nga kasi libre na siya. Pwede ka rin palang bumaba dito sa ferry at umakyat dun sa taas. Ganito nga itsura niya, igagala ko kayo. Kita mo nga dito yung mga yate na nakadaong din oh. Meron din pala ditong restaurant sa taas. Sobrang enjoy na enjoy ko nga talaga kahit solo lang akong gumagala ngayon. Malakas din pala ang wifi dito sa ferry kaya tumawag din muna ako sa aking pamilya sa Pilipinas. Sobrang ganda nga talaga dito, lalo siguro kung summer. Ayan nga, pupunta naman tayo dito sa likod ng ferry.
Malapit na nga tayo dumaong doon sa kabila. Tapos yung isang ferry naman ngayon ang papaalis. Malapit na nga rin tayo kaya naglakad na rin ako pababa doon sa may bus. Magbabiyahe pa nga pala yung bus ng mga 30 minutes ulit. Papunta naman sa train station. Nasasakyan ko papuntang Ulm. Nakarating na nga pala ako dito sa Ulm. Mga 1 oras din ang binyahe ko galing doon sa Friedrich. Nakaidlip nga rin ako sa biyahe kanina. Sana samahan niyo ulit ako sa susunod na gala. Hanggang sa uulitin. Tschüss!